Hello, Kengaw! Welcome po sa Miss Clar Horror Stories. At ang kwentong aswang natin po for today ay pinadala ng kayanggaw natin na si Luigi. Ang kwento daw na ito ay tungkol sa pagkukup ng pamilya niya sa isang dalaga. At para daw makatulong yung dalaga na yon sa mga gastusin nila, nagtinda daw yun ng banig doon sa kabilang baryo. Kaya lang, yung lugar na yon, kilala daw yun na kinatatakutan dahil bali-balita na pugad daw yun ng mga aswang. Kaya kayanggaw, sabay-sabay po nating alamin yung kwento ni Luigi at ng pamilya niya, pati na rin ng dalaga na kinupkup nila. Pero bago natin simulan to, Kayanggaw, shoutout pala sa Kayanggaw na nakasalubong namin sa Sampaloc Lake sa San Pablo. Shoutout po sa'yo, Sir Edison. Sir Edison, hello po. And Shoutout din sa kayanggaw of the day natin na si Vanjomar Martinez. Meron siyang tanong. Sabi niya ay, tanong ko lang po, Miss Clar. Natatakot din po ba kayo habang nagkukwento? Ha 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 ha. Kayanggaw, sasagutin namin yan sa end ng video para makapag-proceed na tayo sa kwento. Anyways, enjoy! Enjoy! Grabe. Sakit ng katawan ko sa kakabuhat ng mga kahoy kahapon. Ano ba yan? Makapagkape nga muna. Ay, talaga? Ano sabi niya? Pinakita ba niya? Uy, nagpakulo ka na ba ng tubig, Apple? Ay, talaga? So, ano yung naging reaksyon niya? Ay, ang taray naman, ang haba ng hair, Aga-aga, cellphone ka agad to, Chismisan ka agad. Hoy, Apple, nagpakulo ka na ba ng tubig? Ay, sorry, Luigi. Papasensya ka na. Nakalimutan ko kasi naman ikaw, girl, kasalanan mo to. Hindi tuloy ako nakapagpakulo ng tubig. Nagalit tuloy yung kapatid ko. Paano kasi ang aga-aga mong tumawag para makapagchismisan sa akin, Sinisi mo pa talaga yung kausap mo, pwede mo naman sabihin na magpapakulo ka muna ng tubig. Yan na nga lang yung kailangan mong gawin, hindi mo pa magawa na maayos. Ay, oo na. Magpapakulo na ako ng tubig. Ito naman, kikilos na nga, di ba? Dami mo naman sinasabi. Mabilis naman kasing kumulo yan. Ay, naku, Apple! Apple, nakita mo ba yung cellphone ko? Hey, Lola, nasa ilalim po na unan nyo. Doon nyo naman po palagi nilalagay, Oo nga pala, nandun nga pala yun. Bakit ko ba kasi lagi nakakalimutan? Ay, nako. Itong mga tao talaga dito sa bahay, Umaga-umaga, pagkagising, cellphone ka agad yung hinahanap. Hayaan mo na ako, Luigi. Ganun talaga kapag pumapag-ibig ka Di ba, Apple? Correct ka po dyan, Lola. Ano? Ano pumapag-ibig? Ay, nako, brother. Kung alam mo lang, si Lola, meron na siyang boyfriend. Ano? Anong boyfriend? Boyfriend, kasintahan, nobyo, ganon. Hindi mo ba alam kung ano yung boyfriend? Alam ko kung ano yung boyfriend. Ang ibig ko sabihin, sa tanda na ni Lola, nagpo-boyfriend pa talaga siya. Aba, bakit? Bawal bang magmahal ang isang lola, ha? Aba, kahit matanda na ako, may asim pa ako, ano? At deserve ko rin namang mahalin ng isang tall, dark, and handsome. Ano? Tall, dark, and handsome? Ay, sandali. Meron na pala siyang text, Ay, naku, ang dami na pala niyang tawag. Tuloy-tuloy ako nagising. Ay, naku, ano ba ito sinasabi niya sa text? Diyos ko, ang labo na talaga ng mata ko. Apo, basahin mo nga kung ano sinasabi niya. Ito, ang dami niyang text, tingnan mo nga. Patingin nga po ako. Ano ba to? Sabi ni Lola, hello baby, good morning, gumising ka na ba? Tsaka nagkape ka na ba? Namiss ka daw niya. Kanino bang lolo to, Lola? Aba, ano lolong sinasabi mo dyan? Wala pang apo yan, ano? Wala pang ang asawa yan Binata pa yan. Tall, dark, and handsome nga Oh, ayan na
tumatawag na naman siya. Akin na kaya na sasagutin ko na. Baka mamaya magalit pa yan kapag matagal ko sinagot eh. Ganun niya nga kabilis kinuha ang cellphone sa kamay ko. Ako naman hindi na nakapagsalita dahil hindi ko rin alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Matanda na ang lola ko, tapos gumaganon pa. Mabilis niya nga ring sinagot ang tawag at natawa na lang talaga ako nang marinig ko ang mga sinasabi niya sa kausap niya. Hello my loves. Good morning. Pasensya ka na kung hindi ko nasagot agad yung tawag mo ha. Napahaba kasi ang tulog ko eh. Alam mo naman diba kung anong oras na ako nakatulog kagabi. Ang bihira talaga to si Lola. May labs pa talaga yung tawagan nila. Oo, my loves. Siyempre naman masaya ako kapag kausap ka palagi. Oo naman, walang problema. Sige, kukunin mo na lang mamaya kapag nagkita tayo, ha? Oo, walang problema. Hindi naman ako madamot sa lambing. Sige na. Oo na. Siyempre naman, ganun talaga kita kamahal. Kaya nga ginagawa ko rin ang lahat para sa'yo eh. Mariusip naman to si Lola. Inalo pa talaga ako. Ako yung binata dito eh. Apple, kumulo na ba? Hindi pa eh. Kasalanan ko na naman. Siguro mga 10 minuto kukulo na yan. Kasi naman yun na nga lang yung gagawin mo, hindi mo pa magawa na maayos. Nakakapagod na nga magtrabaho tapos kayo, ganito, ganyan lang kayo dito. Puro kayo pag-ibig. Tapos kapag sinaktan kayo, iyak-iyak kayo. Buti sana kung bagay sa inyo yung mga ganun Hindi naman. Bakit kasi sa dinabi-dami ng pwedeng ibigay sa inyo ni ate, cellphone ba talaga Yung cellphone kasi na gamit nila ay padala yon ng kapatid naming panganay na nagtatrabaho sa Maynila. Bawat isa talaga sa amin, meron. Pero ang sa akin, ginagamit ko lang sa mahahalagang bagay. Hindi ko nga akalaing yung kay Lola gagamitin niya sa pakikipag-textmate. At ngayon, ang resulta nagka-boyfriend pa siya. Hiwalay na nun si Lola at si Lolo. Pero si Lolo kasama ko sa trabaho. Ang trabaho namin nun, gumagawa kami ng mga lamesa, mga upuan at kabinet. Meron ding mga banig at bayong, pero karamihan mga babae ang gumagawa nun. Pagkatapos ko nga makapagkape at makapag-agahan, naligo na ako at pumunta sa trabaho kung nasaan si Lolo. Oh, Luigi, ang aga-aga naman parang Biyernes Santo yung mukha mo ha. Ano ba nangyari? Nagpasaway na naman ba yung kapatid mong bading? Hindi lang po si Apple, Lolo Bunjing. Pati po si Lola. Isipin nyo pagkagising ko narinig ko na si Apple na nakikipag-chismisan sa cellphone. Tapos si Lola naman pagkagising niya. Pero yun, may boyfriend talaga sa cellphone. Paano ako hindi maiinis nun? Hindi ako nakapagkape agad kasi wala akong mainit na tubig. Habang silang dalawa abala sa mga cellphone nila. Bakit naman kasi pati yung lola nyo pinadala na ate nyo na cellphone? Alam niyo naman po si ate, di ba? Magmahal yun, Lo gusto lang niya na matuwa tayo. Kahit ikaw nga po, meron din, di ba? Hindi ko naman ginagamit yung akin Inigay ko na lang yun sa pinsan mo. Kasi yung pinsan mong dalaga, mas kailangan niya yun Ako, lolo na kasi ako Buti ka pa, Lo. Naiisip mo pa yung ganyan Pero si Lola talaga, parang gustong subukan maging teenager ulit. Pero, Lo, hindi ka po ba nagsiselos? Abay, bakit naman ako magsiselos? Matagal na akong walang nararamdaman sa lola mo, no? Napakalakas ng bunganga niya nung magkasama pa kami. Kapag nagduda, akala mo naman nakagawa ako ng malaking krimen. Mabuti nga ngayon nakapagpahinga na ako dyan Lagi na lang siya yung tama. Ayan tuloy, may labs na siya ngayon, Lo. Hayaan mo na nga siya sa may labs niya dyan. Hindi naman ako yung mapeperwisyo sa pinagagawa niya kundi ikaw. Pero teka, bakit ka ba naman mapeperwisyo kung magbo-boyfriend siya, ano? Wala kang dapat ikatakot. Matanda na yung lola mo, hindi na mabubuntis yan.
Grabe ka naman, Lo. Naisip niyo pa talaga yon? Oo naman. Kaya hayaan mo na siya. Pero siyempre, bantayan mo pa rin, Luigi, ha? Baka mamaya yung pera na pinapadala ng ate mo, ibibigay na naman niya doon sa lalaki niya. Ay, nako. Kawawa naman yung apo ko kung ganun yung mangyayari. Pero hindi naman po siguro, Lo. Grabe naman po si Lola kung gagawin niya kay ate yun, no? Eh sana nga, kahit yung kapatid mo bading, bantayan mo rin, ha? O siya, mas mabuti pa na magtrabaho muna tayo. Unahin natin itong lamesa. Malapit na tumatapos eh. Sige po, Lo. Lalagyan na lang naman po natin ng design yan, eh. Manong, ayos na ho ba yung lamesa? Matatapos na ba agad? Oo. Madali na lang to. Lalagyan na lang to ng design eh. Yung mga upuan niya, ayos na din. Ay, mabuti naman po kung ganun. Meron na kasing kukuha eh. Sabi ko kasi sa kanya, merong isa na patapos na. Bale, bibilad na lang po to ng konti mamaya tapos pwede na po siya ibenta. O siya, sige. Babalikan ko mamaya, ha? Ay, nga pala. Ano nga palang balita doon sa taong nawawala? Hindi pa bumaba yung mga kasamahan nun kahapon? Kulang nga daw sila. Hinahanap daw nila yung isa nilang kasama. Eh ayun, hanggang ngayon hindi pa rin nakikita. Natulog na sa plaza yung grupo na yun eh kasi hinihintay nila yung kasama nila na baka bumaba daw. Eh baka mamaya umakyat ulit yun sa bundok. Eh bakit naman kasi sa dinabi-daming lugar sa mundo? Dito pa nag-hike yung mga yun. At saka, nakakapagtaka din to si Kapitan eh. Bakit kasi ayaw niyang ipasara yun? Sinara naman yan dati eh. Pero may pumupunta pa rin dyan na may-ari ng lupa tapos nagre-reklamo. Bakit daw may bakod? Eh wala naman magawa yung kapitan natin kasi hindi naman niya lupa yon. Namumuno lang naman siya dito sa barangay. Ano po ba talaga yung nangyari doon? Bumaba sila na hindi na nila kasama yung isa? Oo, nawawala raw yung isa nilang kasama eh. Eh, nasa ka ba kasi kahapon? Usapan na yan dito ah. Ay nako, yung batang yan lagi na lang talaga huli yan sa balita. Eh pero sana naman mahanap nila yung kasama nilang nawawala. Malaking pananagutan nila yan sa magulang noon eh. Eh ano uulit ba yon? Lalaki ba yun o babae? Babae raw. Kasi 4 silang babae tapos 3 lalaki. Eh ang nakabalik, 3 lalaki, 3 babae lang. Kulang daw ng isang babae. Eh meron naman po kasi na nakapaskil dyan na karatula. Nagsasabi na delikado pumunta doon. Hindi naman nila pinansin yun. Kaya yan yung resulta ng pagiging matigas yung ulo eh. Palagi na lang ganun. Kaya yun, nagsasawa na yung mga tao sa kakasabi na delikado doon. Yun nga eh. Alam nga namang mamuwersa, di ba? Yung lugar na yon para sa public naman talaga. Hindi naman talaga pag-aari ng barangay. Oh, eh siya. Iiwan ko na muna kayo, ha? Babalik ako dito mamaya kapag nandyan na yung buyer. O sige, tatapusin lang namin ito. Medyo liblib ang lugar namin. Pero kilala yon bilang magandang bilihan ng mahahalagang gamit sa bahay. Kilala rin ito bilang lugar na mabibilhan ng dekalidad na banig at mga bayong. Kaya marami kaming customer at order. Ang kasunod na barangay nito, maliit lang pero delikado sa pagkakakilala ng mga tao. Marami kasing nagsasabi na puro daw mga aswang ang nakatira doon. Pagsapit nga ng hapon, naibalita rin na umuwi na daw ang grupo ng mga taong nag-hike sa bundok. Pero hindi pa rin nakabalik ang kasama nilang babae. Ibig sabihin, nagpasya na silang iwan yung kasama nilang yon. Nako, kawawa naman kung ganon. Eh kung kailangan na talaga umuwi eh, wala na silang magagawa dun sa tao nawawala. Pero sigurado naman ako Lo na nag-report din naman yung mga yun eh. Malamang kinabukasan may mga pulis na rin aakyat sa bundok. Kagaya nun dati, ganyan naman talaga yung nangyayari, di ba? Ay nako, matitigas kasi ang ulo eh. Hindi naman mangyayari yan kung pinagtuunan nila ng pansin yung mga nakalagay na karatula doon. Malinaw naman, di ba? Malaki naman yung pagkakasulat. Kung babasahin lang nila, hindi naman mahirap intindihin. Salitang delikado lang naman ang nandoon. Hayaan na nga lang natin. Buhay naman nila yun eh. Sapat na sa atin yung nagbibigay tayo ng babala. Nasa kanila na kung susunod sila o hindi. Pero
Pero sa barangay namin, wala namang taong bigla na lang nawawala dahil may kumukuha. Ang totoo nga niyan, dumadaan din ang mga tao galing sa kabilang purok. Yun nga lang, tuwing dumadaan sila, umiiwas ang mga tao sa lugar namin. Hindi naman sila nananakit pero naniniwala ang mga tao na gaganti sila kapag sila ang sinimulan. Malaya silang dumaan, papunta man o pabalik. Pero wala ni isang taga-amin ang nakikipag-usap sa kanila. Kahit nga ako, nakikita ko ang mga taong yon na dumadaan. Lalo na dahil nasa gilid lang ng kalsada ang bahay namin. Titingnan ko sila, titingin din sila sa akin at parang wala lang. Pagsapit ng hapon, umuwi na ako sa bahay at nadatnan kong maraming bisita si Lola. Abay, napaka-sweet naman pala ng boyfriend mo, baby. Ang sarap pala magkaroon ng cellphone, ano? Mas madali ka makakahanap ng ka-textmate. Mabuti tinanggap ka niya kahit matanda ka na. Ang bait-bait ka niya eh. At ang sweet-sweet niya. Naku, Diyos ko. Alam mo ba yung ginagawa niya sa akin? Naku, hindi talaga yan nagagawa ng dati kong asawa. Ay, si Manong Bunjing. Hayaan mo na nga yun. Kurang na kasi yun eh. Dito ka na lang sa Tall, Dark and Handsome. Ano ba itong naririnig ko? Parang nakakaasiwa eh. Lola, nandito na po ako. May merienda ka po ba? Oh, nandiyan na pala nga po mo eh. Luigi, meron akong dala dyan. Kumakain ka ba ng toro na saging? Opo. Nasaan po? Nandiyan, sa ibabaw ng lamesa. Tignan mo na lang ha. Sa inyo na lang ni Apple yung natira dyan. Kumain na kasi ako eh. Sige po, Lola. Si Apple po, nasaan? Wala pa eh. Pero maya-maya darating na yon. May sideline kasi si Apple sa pagmamanicure. Kapag wala siyang customer, pumupunta siya sa pinagtatrabahuhan ko para kumuha ng banig na ibibenta sa palengke. Pagpasok ko sa bahay, nilagay ko lang ang bag ko sa sofa at dumiretso ako sa kusina. May nakita nga akong 4 na turon na nakatakip sa plato. Tigdalawa kami ni Apple. At habang kumakain ako, tumunog yung cellphone ni Lola. At boyfriend nga siguro niya yung tumatawag. Ay naku, ito na siya tumatawag na. Oh, hello my loves. Hello, my loves talaga. Ay naku, ayaan mo na yun. Apo ko yun. Natatawa kasi may boyfriend daw yung lola niya. Ay naku, makalabas na nga lang. Ay, pal kasi talaga nitong apo ko eh. Tawang-tawa talaga ako dahil pati yung pananalita ni Lola parang nagiging bagets na rin. Talagang lumabas pa siya para kausapin yung boyfriend na sinasabi niya. Hindi ko lang maintindihan sa lalaking yun kung bakit pumatol siya sa lola ko. Naisip ko tuloy, ano kayang itsura nun? At ang matapos niya kausapin yung lalaki, bumalik siya sa loob at pinagsabihan ako. Alam mo, ikaw talagang bata ka. Alam mo naman kausap ko yun eh. Sisingit mo pa talaga yung boses mo. Sumama tuloy ang loob niya kasi pinagtatawanan daw siya ng apo ko. Sorry naman, Lola. Paano ba kung naging asawa mo yan? Ilang taon na ba yan? Sana naman, Lola, hindi ko kaedad yan, ha? Nahirap kayang tawagin ng lolo yung kaedad ko. Aba, mas matanda na ba siya ito na konti, ano? Mga 10 taon ang tanda sa'yo. Kung mas matanda sa akin na 10 taon yan, di tantahin pa lang yan, Lola. Ilang taon yung agot nyo, oh? 70 years old ka na po, Lola, di po ba? Ang laki ng lamang mo sa kanya. Parang kuya ko lang yan, Lola, tapos tatawagin ko Lolo. Di nabulunan ka, loko ka. Ayan, buti nga sa'yo. Deserve. Paubo nga akong natawa nun lalo na nung sinabi niya yung salitang deserve. Hindi ko alam pero ako lang yata ang natatawa kapag matanda yung nagsasabi ng salitang yon. At hindi nga nagtagal, nagpaalam na si Aling Gingging na aalis. Pero pati siya nagpaalam na natatawa. Habang si Lola naman, salita pa rin ang salita sa akin at sakto namang dumating na si Apple. Ay, wow! Ang saya nyo, ha? Ano meron?
Yung boyfriend kasi ni Lola 30 lang yun. Oh, bakit ba? Tall, dark, and handsome naman yun ano ka ba naman, Luigi? Hayaan mo na nga si Lola maging masaya. Panira ka Anong panira? Bawal ba matawa? Matanda na si Lola tapos nagbo-boyfriend pa. Hayaan mo na kasi si Lola. Ang importante, may lalaki nagmamahal sa kanya, no? Buti pa nga si Lola May nagmamahal sa kanya na tall, dark, and handsome. Ako, paano naman ako? Lalaki ka subukan mo kaya mahalin mo yung babae. Baka makahanap ka talaga ng dawan para sa'yo. Ano magagawa mo? Ganito talaga ako Tanggapin mo na lang kasi na nakikinabang ka rin sa minsan na pagiging bading ko. Kapag may kita ako sa pagiging bading ko, binibigyan naman kita. Ay, oo na. Sige na, pumasok ka na nga doon. Maharang ka pa dyan sa pintuan Dapit hapon na nun at hindi na magtatagal ay magdidilim na rin. Nanatili lang ako sa labas at nagsisigarilyo pa nga ako nun. Bigla akong nakarinig ng tila may tumatakbo at hinihingal. Nang tingnan ko kung saan nanggaling ang ingay, nakita ko ang isang babae na may dala pang bag. Mukha siyang galing sa likod, doon sa banda ng bundok. Oh, miss, ayos ka lang? Ano ng lugar to? Saklit, meron ka ba kasama? Galing ka ba sa bundok na yon? Oo, may mga kasama ako pero hanap ako ng hanap sa kanila. Hindi ko na sila makita. Aba, Luigi! Sino yung kausap mo dyan sa labas? Parang may naririnig akong boses ng babae Eto po, Lola. Babae po to. Parang galing po doon sa bundok Meron po siyang dalang malaking bag. Miss, galing ka sa pag-hike, no? Sino-sino yung kasama mo? 3 babae, 3 lalaki sila Sila yung mga kasama ko. Oh, ibig sabihin ikaw yung kasama nilang nawawala. Bumaba na yung mga yun dito Pagkatapos umalis na sila. Iha! Ikaw yung kasama ng mga bumaba galing doon sa bundok. Ikaw ba yung sinasabi nilang nawawala? Aba, nung isang araw pa sila nandito at naghihintay. Ang sabi naman ni Kapitan kanina umalis na daw sila kanina lang din. Ay, teka. Sino yung bisita? Ay, babae. Uy, miss, saan ka galing? Doon siya galing sa bundok. Siya iniiwan ng mga kasama niya nung 3 lalaki tsaka 3 babae. Ay, hala, mabuti nakabalik ka pa. Karamihan sa mga pumupunta dyan sa bundok kapag nawala, hindi na talaga nakakabalik kasi alam mo, sa lugar na to, meron talaga aswang girl. Lalo na dyan sa kabilang barangay. Halos lahat daw sila dun, ganun Kaya ang hinala ng mga tao dito, yung nawawala sa mga nag-hike dyan sa bundok, sila yung kumukuha. Mabuti nakabalik ka pa. Wala na ba talaga sila? Umalis na ba sila? Wala kasi akong pera dito Yung pera ko nandun sa isa kong kasama. Tapos yung dala kong bag, ito lang. Tapos nilagay ko sa kanya yung maliit kong pitaka Hindi na kasi magkasya dito sa bag ko. Tapos wala akong magamit pa uwi Miss, mukhang gutom ka yata Apple, bigyan mo nga to ng pagkain. Meron to ron dyan, Apple. Doon sa ibaba ng lamesa. Ibigay mo sa kanya yung isa, ha? Kung gusto mo, kainin mo na lang din yung isa. Ay, sige po, Lola. Papasukin niya na muna kaya siya dito. Mukhang pagod na pagod siya At halatang gutom na gutom. Miss, anong pangalan mo? Ako si Jewel. Tara, pumasok ka sa loob, Jewel. Bibigyan ka namin ng pagkain. Maraming salamat Hindi na talaga ako tatanggi dyan kasi gutom na talaga ako kanina pa Pinapasok namin sa bahay ang babaeng yon. Puro sugat-sugat ang mga braso niya. Nakatirintas pa ang buhok niya at may suot siyang malaking backpack. Halatang punong-puno rin yon at nakita ko rin na sira-sira na ang sapatos niya na para bang tumakbo siya ng malayo at nagkandahira pa sa daan. Pagpasok na nga sa loob, inilagay niya lang sa sofa ang bag niya at inayos naman yun ni Lola. Pagkatapos ay inakay siya ni Apple papunta sa kusina para pakainin. Sumunod din ako doon para makapagtanong pa.
At habang kumakain siya, kinuwento niya sa amin kung ano ba talaga ang nangyari. Ang totoo kasi niyan, dun sa bundok, may inapakan ako eh. Nahulog ako sa ilalim dun sa isang butas. Tapos tumagal ako dun. Buti na nga lang may baon akong pagkain sa bag ko eh. Yun yung pinantuwid gutom ko habang gumagawa ako ng paraan para makalabas ako sa lugar na yun. E di, 2 araw ka nawawala. 2 araw ka na sa butas na yun. Tsaka, meron palang butas doon. Oo, lupa nga siya eh. Tapos parang bumigay lang talaga. Malalim talaga yung pinaghulugan ko. Ito nga oh, ito yung mga gasgas ko. At saka, hindi ko nga alam kung napilayan ako o ano kasi ang sakit dito banda eh. Dito sa balakang ko. Tinitiis ko lang talaga tapos gusto ko kasi makaalis agad sa lugar na yun eh. Ako naman ha. Napakaswerte mo pa rin at nakaligtas ka pa doon. Oo nga. Sa lahat yata na nawawala, siya lang talaga yung nakabalik dito. Eh ngayon, miss, anong plano mo? Malayo ba yung lugar nyo? Ang totoo nga niyan, sa tabing dagat pa talaga kami nang galing eh. Sasakay pa talaga kami ng barko para makauwi kami. Ano? Talagang tumawid pa kayo ng dagat para makapag-hike lang sa bundok na to? Hindi naman kasi talaga yung bundok na yan yung gusto naming puntahan eh. May kilala talagang bundok na dapat naming puntahan kaso hindi kami natuloy din dahil nagkandaligaw-ligaw nga kami. Tapos nakita namin yung bundok na yan. Kaya yun na lang yung inakyat namin. Eh, paano kayo nagkandaligaw-ligaw? Yung sinakyan kasi namin, siya yung nagdala sa amin dito. Iba yung lugar na sinabi namin sa kanya eh. Tapos iba rin pala yung lugar na pinagdalhan niya sa amin. Akala talaga namin nandun na kami sa lugar na tinutukoy namin. Pero iba pala yun. Nagtanong-tanong din nga kami sa mga taong nakita namin sa lugar na yun eh. Tapos sinabi nila na hindi daw po talaga yun yung lugar na gusto naming puntahan. Malapit lang naman talaga yun doon sa lugar na pinagbabaan sa amin dito. Tapos yun, nagtanong na lang po kami ng bundok at yun po yung tinuro nila. Aba, hindi man lang sinabi ng nagturo sa inyo kung anong meron sa bundok na ito. At talagang dito pa talaga kayo itinuro. Naku, Lola, baka yung pinagtanungan nila, taga dun sa kabilang barangay. Naku, pero salamat sa lahat ng delikado na puntahan mo dito. Nakaligtas ka pa rin. Oo nga po eh. Pero problemado pa rin talaga ako kung saan ako pupunta ngayon. Wala po kasi sa akin yung pera ko eh. Kung gusto mo dito ka muna sa bahay habang wala ka pang paraan para makabalik doon sa inyo. Dito, may papangako ko ligtas ka talaga. At talaga po, pwedeng dito muna ako sa inyo? Eh oo, kaming 3 lang naman yun nandito eh. Pagkatapos ngang kumain ng babaeng yon ay hinayaan din namin siyang maglinis ng sarili niya. May baon naman kasi siyang mga damit. Ibinigay ko sa kanya ang kwarto ko at hinayaan siyang matulog doon ng gabing yon. Kinabukasan, ako na ang nagsabi sa shop namin na nandun sa bahay ang babaeng nawawala. Inaasahan kasi namin na baka may pulis na pumunta at ituturo na lang siya doon para matulungan siyang makabalik sa kanila. Pero sumapit ang tanghali, wala namang pulis na dumating. Naku, wala naman yatang nag-report tungkol sa babaeng yun eh. Kaya walang pulis na dumadating. Yun na nga eh. Yun pa naman sana yung pag-asa para makauwi sa kanila. Naku, kawawa naman siya. Wala siya kapera-pera. Eh, anong gagamitin niya na pamasahin, di ba? Buti na nga lang Luigi, kinupkup niyo yun. Eh, nakakaawa naman po kung hindi eh. Saan naman siya matutulog kung hindi namin siya kukupkupin? Pero kung hindi talaga siya makauwi, hayaan mo siyang mag-ipon. Pwede mo naman siya ipasok dito, di ba? Sa paraan ng pagtatrabaho niya dito, di makakaipon siya para makauwi sa kanila. Syempre, alangan naman kayo ang gumastos doon. Hindi naman kayo mayaman. Yun na nga rin po iniisip ko eh. Pero mas maigi siguro kung mananatili mo na siya sa amin ng 3 araw. Napapansin kasi namin na medyo tahimik din siya eh. Tapos tulala. Baka meron siya dinadanas na trauma. Tapos pinipilit niya lang umakto na ayos lang siya. Pero susubukan ko pa rin kausapin si Kapitan mamaya. Baka sakaling gusto niya rin tulungan yung babae. Naku, tutulong kaya yun? Kilala pa namang kuripot yung kapitan na yan.
Susubukan lang naman. Baka sakaling tumulong din. Kung sa bagay, emergency naman eh. Kaya nung hapon pagkatapos namin ng trabaho ay sumama ako kay Lolo para lumapit nga kay Kapitan. Sinabi namin kay Kapitan ang tungkol kay Jewel. Diretso naman si Lolo na humingi ng tulong sa Kapitan namin. Ang problema nga lang, yung bundok na pinupuntahan nila, hindi naman natin negosyo o pasalan yun eh. Kusa lang yung pinupuntahan ng mga tao. May mga babala na nga na nakapaskil dun na nagsasabing delikado yung bundok. Pero anong ginawa nila? Tumuloy pa rin sila sa pag-akyat doon. Kung gusto makauwi ng babae niya sa kanila, kailangan niyang gumawa ng paraan, no? Nako, sobrang nag-aalala na siguro yung pamilya ng babaeng yun. Pero sige, Gab. Maraming salamat. Kung sa bagay, may punto ka rin naman talaga. Hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan natin tumulong, no? Yung pagkukupo niyo sa kanya, malaking tulong na yon. Hindi na natin kailangan ng dagdag pa. Kung ganun po, Kap, mauna na po kami. Salamat din po sa oras niyo. Kuripot nga naman talaga yung Kapitan namin. Kahit katiting na pamasahe para dun sa babae, hindi niya naibigay. Tulad nga ng sabi ko, hinayaan ko siyang manatili sa bahay ng 3 araw. Pero napapansin kong habang tumatagal, parang lalo siyang hindi mapakali. Jewel, tara, magkapunan na tayo. Kaso Luigi, parang nahihiya na talaga ako sa inyo eh. Kasama pa talaga ako sa budget ng pagkain nyo. Walang kaso yan. Naintindihan naman namin yung sitwasyon mo eh. Kaya huwag ka nang mahiya dyan. Tara na sa kusina. Kain na tayo. Nga pala. Pwede ako matulog mamaya sa labas ha. Doon ka na sa kwarto mo. 3 araw ka na rin natutulog sa sofa eh. Tapos, di ba may trabaho ka pa? Wala namang kaso sa akin yun eh. Tara na. Kain na tayo. Naghihintay na sila Lola dun eh. Oo sige. Maraming salamat ulit ha. Sa oras ng pagkain, naisip kong alukin siya ng trabaho. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa pagtitinda ng mga banig na gawa sa shop. May lugar kasi doon na pagawaan ng banig at maraming kababaihan ang gumagawa nito. Ganon din ng bayong. Katabi lang din yon ng furniture namin ni Lolo. Talaga? Pwede ako doon sa inyo? Oo naman. Kung marunong kang gumawa ng banig o bayong, edi isa ka na sa mga gagawa nun. Pero kung hindi naman, pwede ka naman maglako sa ibang barangay. Kaso, hindi ako marunong gumawa ng banig o bayong eh. Pero marunong ako maglako. Magaling ako sa ganyan. Gusto mo ba sumama sa akin? Papakilala kita doon. O sige, sasama ko sa iyo ngayon pag pumunta ka doon. Kaya nga pagkatapos naming kumain, agad din siyang naligo at nag-ayos ng sarili para sumama sa akin. Dinala ko siya sa shop at ipinakilala muna kay Chang Marcy. Siya kasi yung nagdala sa kanya sa amo namin talaga. At pagkabalik niya, kitang-kita ko ang saya sa ngiti niya dahil natanggap pala siya agad. Oh, ayun na Luigi, tanggap na siya. Ang sabi niya maglalako daw siya. Sasabi siya dito sa mga naglalako rin. Talaga? Joel, kaya mo ba? Oo naman. Gusto ko kasing makaipon eh. O siya sige. Basta mag-iingat ka sa paglalako mo ha. Kung masyadong lalayo sa mga kasama mo. Oo naman. Madali lang naman makamemorya ng daan eh. Kaya huwag kang mag-alala, makakabalik pa rin naman ako. Nga pala. Ito, gamitin mo kung sakali magutom ka sa daan o uhawin ka. Para may pambili ka ng pagkain. Ala Luigi, huwag na. Pwede namang wala nang ganyan eh. Tanggapin mo na yan, Iha. Mahirap yung wala kang pera sa ganyang trabaho. Maraming salamat talaga. Basta, papalitan ko to kapag may sahod na ako. Sus, maliit na bagay no? Kahit wag na. Nakikita ko namang talagang nahihiya siya pero tinanggap niya dahil kailangan naman talaga niya ngayon. Isang buong araw kaming nagtatrabaho at kampante naman akong makakabalik siya sa bahay.
Pagsapit nga ng hapon, nakabalik siya sa shop at ubos na yung paninda niya. Natutuwa pa nga yung amo namin dahil ang galing daw niyang magtinda. Ang galing ah. Palabang ka pala pagdating sa trabaho. Hindi naman kasi mahirap ipaubos yun eh. Kailangan mo lang talaga ng diskarte. Isa ka naglako. Yung mga yan, araw-araw ako naglalako pero hindi nila kaya ipaubos yung mga dala nilang banig tsaka bayong eh. Pero ikaw, unang araw mo pa lang dito, napaubos mo na kagad? Diyan lang naman sa kasunod na barangay ako pumunta eh. Tapos ayun, sabi nila sobrang kailangan daw nila yung banig dun. Wala daw kasing naglalako sa kanila dun eh. Ha? Saan barangay ka pumunta? Yung kasunod nito, yung maliit na barangay. Saan banda? Dito sa kabila o doon sa kabila? Yung papuntang bayan? Eh, saan ba papunta yung bayan? Kasi dito ako pumunta eh. Dun banda oh. Ha? Doon ka pumunta? Naku, mabuti nakabalik ka pa. Bakit? Ano ba meron dun? Iya, pasalamat ka at nakabalik ka pa. Dahil yung lugar na yun, puro aswang yung nakatira doon. Po, bakit parang ang babait naman po nila sa akin? Binili nga nila lahat ng banig na nilalako ko eh. Tapos sabi pa nga po nila, gusto daw nilang bumili pa sa akin kaya dapat daw magdala ako bukas ng mas marami pa. Ay naku Iha, huwag ka nang bumalik doon. Hindi ba rin ng konti na lang ang kita natin? Huwag ka lang mapahamak. Naku Diyos ko, delikado doon. Baka ngayon nga pinakawalan ka muna. Ay paano kung bukas hindi na? Tama sila, Joel. Totoo yun. Delikado yung lugar na yun. Kaya pala naubos ka agad yung paninda mo eh. Pinapabalik ka naman ngayon. Sigurado ako patibong yan. Nanahimik siya sa sinabi ko, pero parang hindi naman niya talaga isinaisip. Kumunotang noo ko kasi parang hindi siya naniniwala sa mga sinasabi namin. Naiintindihan ko rin naman ang ganong reaksyon. Lalo na't mukhang galing siya sa syudad. Talagang diniin ni Lolo ang pagpapaliwanag sa kanya na sa ibang lugar na lang siya maglako. Huwag na lang talaga doon. Pag uwi namin sa bahay, nasabi ko rin kina Lola Baby at Apple ang tungkol sa pagpunta niya sa lugar na yon. Kaya kahit sila, pinagsabihan din siya. Naku, mabuti na lang hindi ka ginawang lechon. At saka, alam mo, babae ka. Ang swerte-swerte mo. Nawala ka na sa bundok tapos nakabalik ka pa. Pumunta ka sa delikadong barangay tapos nakabalik ka pa rin. Huwag mo nang hintayin yung pangatlo, girl. Baka doon ka na tuluyang manigas. Pero totoo ba talaga yung aswang? Kumakain talaga sila ng tao? Ay, naku Iha, oo. Yung ganyang mga nilalang, hindi imposible dito. Noon pa yan. At yung lugar na yan, walang kahit sino ang bumibisita dyan. Kung meron man pumupunta, mga tulad lang din nila. Pero may sinaktan na po ba sila dito sa barangay? Lalo na po yung mga bahay malapit dun banda. Nakikita ko po kasi may mga bahay din na malapit dun eh. Para makaiwas sila sa gulo, hindi rin sila basta-basta kumikilos dito. Ayaw din nila niyan. Kapag sinadya nilang malakit ng taga rito, sila talaga yung talo. Kaya nag-iingat din yung mga yan sa mga biktima nila dito. Pero ibang usapan na yan kapag ikaw na yung lumapit sa lugar nila eh. Doon sila di magdadalong isip na saktan ka. Ano bang anting-anting na meron ka? Bakit lagi ka nakakaligtas, girl? Kasi sa totoo lang, lagi ka talaga nakakaligtas eh. Hindi lang isang beses, hindi lang dalawa. Ang swerte mo talaga. Hindi ko rin alam eh. Kumikilos lang naman ako na parang normal lang. Wala naman akong iniisip na delikado yung lugar na yun na kailangan ko palang matakot. Basta ngayon, dahil alam mo na mag-ingat ka na ha. Maglako ka na sa ibang barangay. Ayos lang naman kahit hindi maubos yan eh. Kasi may bonus daw kapag naubos ko eh. Kagaya kanina, ito nakakuha ko. At nga pala, ito ang bag ko sa ulam ngayong gabi oh. Ay, naku Iha, wag na. Sa'yo na yan. Itago mo yan, ha? Hindi ba't nag-iipon ka para makauwi ka sa inyo? Oo po. Pero syempre, hindi naman po pwede na hindi ako mag-aambag dito. Walang kaso yan. Basta yung mga kinita mo ha, itago mo para makauwi ka na sa inyo. Sigurado ako nag-aalala na yung pamilya mo sa'yo eh. Nung hapong yun ay pinagsabihan namin siya. Pero wala siyang sinabi na hindi na niya uulitin. At kinabukasan,
Pagbalik namin sa trabaho, pagdating sa tanghali ay ubos na naman yung paninda niya. Tinanong siya ni Chang Marcy kung saan siya naglako. Ayaw niya sabihin, pero ayaw niya ring magsinungaling. Kaya naman kalaunan, sinabi niyang doon pa rin. Ano? Eh hindi ba't sinabi namin na huwag ka nang maglalako doon? Tapos nakabalik ka ulit? Oh, ba't doon ka naman naglako? Pinagsabihan ka na namin kagabi ah. Eh, pasensya ka na Luigi. Kailangan ko kasi talaga ng pera eh. At saka, paano kung hindi naman pala talaga totoo na aswang sila doon? Kasi, tignan mo, nakakabalik naman ako ah. Eh, bakit nga ba nakakabalik ka? Kasi sa totoo lang, lahat ng taong naliligaw doon hindi na nakakabalik. Saglit. Parang kakaiba yung kwintas mo ah. Kwintas niyo ho? Eto po ba? Bigay po to ng lola ko eh. Regalo daw po to ng lolo ko sa kanya nung dalaga pa sila. Kaya, eto po, medyo may kalumaan ah. Pero iniingatan ko po to kasi ito na lang po yung natitira kong alaala sa lola ko. Aba, parang kakaiba nga yung kwintas mo ah. Hindi kaya may dalang swerte yan sa'yo? Kaya lagi kang nakakaligtas? Po, paano naman po magkakaroon ng swerte to eh? Normal na kwintas lang naman po to. Eh, hindi eh. Yung kwintas mo kasi parang pilak ito. Itong kadena niyo, pilak ito, hindi ba? Hindi ito basta peke. Lalo na itong parang bilog na ito. Itong pendant. Aba, at itong isang bilog na kulay na abo na may pagka-asul. Hindi ito basta-basta bato lang. Parang gamit ito ng mga antingero nung unang panahon na. Hindi kaya dahil dyan kaya lagi ka nakakaligtas? Pinoprotektahan siya ng sarili niyang kwintas? Ay, oo nga ano? Pwede nga yun. Naku, ang swerte mo pala talagang bata at meron kang ganyan. Eh, di ibig sabihin po pala, pwede na talaga akong maglako sa lugar na yun kasi meron akong ganitong proteksyon eh. Pero hindi tayo sigurado dyan. Hinala ko lang naman na may pagkakaiba yung kwintas mo. Pero oo, yung pilak panlaban talaga yun sa aswang. Ayaw talaga nila yan. Yun nga lang, lalo lang tumaas ang kumpiyansa niya dahil sa sinabi ni Lolo na maaaring proteksyon ng kwintas niya. Kahit anong sabi namin sa kanya na huwag siyang pumunta sa lugar na yon, kinabukasan ay inuulit niya pa rin. At dahil nga malaki ang perang nadadala niya pa uwi, hinayaan na lang din siya ng amo namin. Pero syempre, kami hindi namin maiwasang mag-alala. Hanggang sa nakarating nga kay kapitan ang ginagawa niya, kaya pumunta mismo ang kapitan namin sa shop. Nasaan na yung babae nakakarating doon sa kabilang baryo? Nandito ba siya? Ay, nandiyan po kapitan! Ay, naku Luigi, nakarating yata sa kanya yung tungkol kay Jewel. Kap, kumakain lang po sila eh. Break time po nila. O siya, sige. Pagkatapos niya kumain, pwede ko ba siya makausap? Ay, naku Kap, nandiyan na pala siya. Oh, mukhang tapos na eh. At Jewel iha, gusto ko raw makausap ni kapitan. Sa unang paghaharap ni Jewel at kapitan ay napansin kong parang may kakaiba sa mga tingin nila. Hindi ko nakitaan si Jewel ng pangamba. Iba yung reaksyon niya sa inaasahan ko. Hindi lang siya matapang habang hinaharap ang kapitan. Kahit na ang pakay naman ito ay makipag-usap lang. Ikaw ba yung sinasabi nila na nakakapunta sa kabilang barangay tapos nakakalabas din? Ako nga po, Kap. Bakit po? Ikaw rin yung nawawala kasama ng mga nag-hike dyan sa bundok, ano? Opo, Kap. Hindi ba't nawala ka na isang beses? Iniwan ka na ng mga kasama mo dahil dyan eh. Pero bakit pumunta ka ba dyan sa kabilang barangay? Ilang beses ka na daw pinagsabihan na huwag pumunta doon pero inuulit-ulit mo pa rin. Eh kasi po, Kap, hindi naman po nila ako sinasaktan eh. At saka, bibili lang naman po sila ng banig na nilalako ko. Kahit na alam mo delikado doon? Ay nako, Iha. Sundin mo na nga lang si kapitan. Para rin naman yan sa kaligtasan mo eh. Eh kung tutusin nga, dapat wala kami pakialam sa iyo eh. Kasi hindi kami nagsabi sa inyo na pumunta kayo dito. Hindi rin kami yung nagsabi sa inyo na umakyat kayo ng bundok. Alinaw-linaw din ang karatula doon na nagsasabing delikado kapag umakyat ng bundok. Pero hindi ba umakyat pa rin kayo?
At nagkaroon pa nga kayo ng problema, di ba? Nawala ka. Hinahanap ka ng mga kasama mo. Hinintay ka nila magdamag dito pero hindi ka nakabalik. Wala silang magawa kundi umalis na lang. Tapos ngayon may kumupkup sa'yo dito. Kaya sana, yung mga sinasabi namin sa'yo, sundin mo ha? Makinig ka na lang kay Kapitan. Nag-aalala lang naman kaming lahat sa'yo eh. Paano po ko sabihin ko sa inyo na yung mga taong nakatira doon, hindi naman talaga ganon? At kung paano ko sabihin kung ako yung patunay na totoo yung sinasabi ko? Kasi nakakabalik naman ako eh. Dahil siguro nga, sinuwerte ka. Hindi naman talaga sila magpapakilala sa'yo eh. Paano kung pinagpaplanuhan ka na pala ng mga yan? Maniwala ka na lang kasi sa amin, Iha. Kami ang taga rito. Kaya alam namin kung ano sila dyan. Basta, gano'n na lang ha? Sundin mo na lang kami. Basta ako, nasabi ko na yung gusto ko sabihin. Pero kung matigas talaga ang ulo niya, huwag na kayo magsayang na oras dyan. Hayaan niyo siya mamatay doon sa kabilang baryo. O sige na, aalis na ako. Marami pa ako aasikasuhin eh. Hindi na nga umimik si Jewel at hinayaan na lang niyang umalis ang kapitan. Masakit ang mga sinabi nito kaya naawa na lang ako sa kanya. Pero pagkaalis niya, bumuntong hininga na lang si Jewel na parang walang nangyari. Gaya nga ng inaasahan ko. Hindi na siya kumibo. Pumayag pa yung may-ari ng shop na maglako siya doon. 3 araw nga siyang pabalik-balik at nakakauwi naman siya. Kaya marami na ang nagtataka dahil baka nga mali ang paniniwala ng mga tao sa amin. Ayos pa ba siya, Luigi? Baka mamaya yung mga kasama natin, hindi na yan si Joel ha? 3 araw na siya pabalik-balik dun eh. Di ba sabi mo? Siya pa rin yan. Suot niya yung kwintas eh. Pangontra sa aswang yan, sabi ni Lolo. Nasa kanya pa rin naman eh. Ano ba yung kwintas na yan? Ang weird naman kasi tignan para sa akin eh. Pero ayos na din yun. Pwede naman sa fashion, oh. Makaluma na kasi yan, kaya weird sa paningin mo. Galing yan sa lola niya, sabi niya eh. Tsaka yung kadena, pati yung gilid. Yung pendant daw. Sabi ni Lolo, pilak daw yan eh. Parang silver. Di wow. Di ibig sabihin yan, mayaman siya. Silver lang yan, oh. Walang mayaman. Oy, kayong dalawa ha. May bisita ako mamaya. Magpakabait kayo. Lola, sino po ba yung bisita niyo? Aba, sino pa nga ba? Di yung boyfriend ko. Wala. Pupunta talaga dito yun, Lola? Oh, bakit naman hindi? May karapatan na ba siya pumunta dito, di ba? Dahil nga ako yung girlfriend niya. Pambihira ka talaga, Lola eh, no? Talagang pambihira ako. Siyempre, sino ba namang lolang magkakaroon ng boyfriend na tall, dark, and handsome, hindi ba? Talagang pinanindigan niyo talaga yung pagkakaroon ng boyfriend, no? Sige na nga, Lola. Dalayin mo na nga lang dito. Sige nga, iharap niyo nga sa amin. Ako na yung magsisilbing tatay mo ngayon. Sige apo, ipapakilala ko sa iyo yung boyfriend ko. Tama po ba yung naririnig ko, Lola? May boyfriend ka po? Yes, tama kayo narinig mo, sisi. May boyfriend talaga yung Lola namin. Kabog, di ba? Tinalo niya pa nga ako eh. Crave na crave pa naman ako magkaroon ng papa. Tapos siya, ang dali-dali lang. Talaga, Lola? May boyfriend ka po talaga? Ibang klase po pala kayo, no? Ibang klase talaga yung Lola namin, Joel, no? Kahit matanda na yan, kumikirengking pa din. Ano ka ba, Luigi? Ayos lang yan, no? Single naman si Lola eh. Di ba po, Lola? Aba, oo, single talaga ako, no? At matagal na kaming hiwalay ng asawa ko. Kaya wala nang magagalit kung magbo-boyfriend ako. Ay, naku, ito na nga o tumatawag na. Ay, naku, Diyos ko, baka nandun na siya sa labasan. Susunduin ko muna, ha? Lola, nakalimutan niyo yung baso niyo. Ay, sige, pabot nga ako niyan. Talagang dala niya yung basto niya nang lumabas siya ng bahay para sunduin yung boyfriend niya daw sa labasan. Lalakarin niya yon at medyo may kalayuan para sa kanya. Pero para sa amin, malapit lang naman yon. Hinayaan na lang namin siyang sunduin ng taong susunduin niya at naiwan kami doon na natatawa.
Uy, nakita mo na ba yung boyfriend ni Lola? Syempre, hindi pa. Ngayon ko palang makikita yun, no? Ang cute na lola niyo, no? Kahit matanda na mahilig pa rin mag-boyfriend. Dahil yan sa cellphone na pinadala ni ate. Ah, nga pala, sino ba mas matanda sa inyo? Hindi ko kasi kayo naririnig na nagtatawagan ng kuya eh. Ako, sadyang wala lang talagang galang yan si Apple. Hindi niya ako tinatawag na kuya eh. Anong hindi? Hoy, tinatawag kitang brother, no? Kung talaga? Parehas lang namang kuya eh. In-English ko lang. Ah, kaya pala. Akala ko nga kambal kayo eh. Magkamukha kasi kayo. Tapos ako yung girl version, no? Buti hindi kayo nag-aaway. Hindi. Understanding naman ako eh. Pero ang totoo niya, nag-aaway talaga kami. Hindi lang palagi. At gaya nga nasabi ko, understanding ako. Kahit sabihin niyang kalalaki kong tao, lalaki rin yung hanap ko. Okay lang yun. At least may dahilan ako kung bakit hindi ako makahanap ng jowa. Siya, lalaki na nga. Babae naman yung kailangan niya pero wala pa rin jowa. Sus, di naman importante yun eh. Kailang naman yung masyadong binibigyan ng halaga yung pakikipagrelasyon. Kaya naman mabuhay ng tao kahit walang relasyon eh. Kung gusto mo ng pamilya, edi makipagrelasyon ka kapag handa ka na sa ganun. Hindi yung makikipaglaro ka lang. Uy, hindi naman ganun yon, no? Hindi kasi nag-work yung una. Pangalawa, kaya may pangatlo, pang-apat, gets mo ba? Hindi nag-work yung una, tapos yung pangalawa. Pero sa iba nangyari yun, hindi sa'yo. Kahit una, wala ka naman, di ba? Aray ko naman, kahit kailan ka talaga, no, Luigi? Ikaw ba, Sis Jewel? Nagka-boyfriend ka na ba? Ano ko, hindi pa. Wala pa akong alam sa ganyan eh. Siguro dahil bata pa ako. Bakit? Ilan taong ka na ba? 19 pa lang kasi ako eh. Ay, bata pa talaga. Dapat iniingatan ka pa lang eh. Sigurado ako sobrang nag-aalala talaga yung mga magulang mo ngayon. Ikaw ba? Ilang taong ka na? Ay nako, manong mo na yan. Ako 20 tapos 23 siya. Oh, bakit? Hay mo sabihin ko sa kanya yung totoong edad mo kasi sinabi niya 19 siya tapos hindi kayo bagay kasi 23 ka? Stoy, ano ba sinasabi mo? Bawal ka bang tignan? Sus, palusot ka pa eh. Pero alam nyo, age doesn't matter naman eh. Tsaka maganda nga yun, yung 19 tsaka 23 na magka-partner. Si Lola nga tignan nyo, 70. Tapos 33 yung boyfriend niya. Diba? Pwede naman eh. Kaya pagdating sa inyo, walang hindi pwede. Pwedeng-pwede talaga yan. Grabe ka naman, Apple. Hindi naman namin naiisip yun eh. Di ba, Luigi? Oo naman. Hindi ko naman talaga iniisip yun eh. Medyo nailang ako ng konti noon, pero hindi ko nalang pinahalata. Agad kong napansin si Lola na paparating na may kasamang lalaki. Tinuro ko agad yun sa kanila at pareho naman silang dumungaw sa pintuan. Hala, grabe naman to si Lola. May tsura nga yung boyfriend niya. Ano naman ang nangyari doon at nagustuhan siya noon? Kanino man kukulam kaya lumapit si Lola, no? Saan siya nakakuha ng gayuma na yun? Grabe ka naman sa lola mo, Apple. Normal naman yun, di ba? May pag-ibig naman talaga na hindi mo maintindihan eh. Kahit ako hindi ko maintindihan eh. Ba't naman pumatol doon sa lola namin? Parang naisip ko tuloy na ginayuma yan ni Lola. Oh, ayan na sila. Manahimik na nga kayo. Baka marinig tayo ng lalaki eh. Oh my love, sali ka na dito. Ito yung bahay namin, oh. Apple, maganda ka na nga na pagkain dyan sa kusina. At dalhin mo dito. At dito na natin kakainin yan. Magtimpla ka na rin ng juice, ha? Para may mainom naman ito si James. James pala yung pangalan ng lalaki. Lola, si Luigi tumatawa. Apple, ako na lang yung magtitimpla ng juice. Sige, ako na bahala sa pagkain ng James ni Lola. Talagang inasikaso rin naman namin yung boyfriend ni Lola. Maayos naman siyang makipag-usap sa amin at sinasagot din niya ang mga tanong namin.
Ako sobrang mausisa dahil pareho kaming lalaki. At alam kong naiintindihan niya kung bakit ganun ang mga tanong ko. Ipinaliwanag din niya sa akin ang side niya. Ganun talaga eh. Tatamaan ka talaga sa pagkakataon na hindi mo inaasahan. Yung kasi yung tunay na pagmamahal. Kahit gaano pa kakomplikado yung sitwasyon sa pagitan yung dalawa, hindi yun magiging hadlang. Hindi ba, my loves? Ah, oo nga naman, no? Eh, pare, pasensya na matanong ako ha. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit. Lola, ito na po yung juice niyo. Ako na po yung nagtimpla niyan. Tapos Lola, ito na po yung pagkain. Saging sa saba po yan ha. Pinirito ko lang. Abay, sige, ilagay mo na rito, ha? James, my loves. Oh, kumain ka na. Pasensya ka na sa merienda namin, ha? Ito lang talaga ang kaya namin gawin, eh. Naku, walang kaso yan, my loves. Akala namin ganun lang talaga. Na nagkaroon lang talaga ng boyfriend si Lola at tinanggap lang siya ng lalaki. Kahit may kutob ako noon na parang may ibang pakay ang lalaking yon. Naisip ko pa rin na baka ganun lang talaga ang pagmamahal sa kabila ng lahat. Pero simula nang nakarating ang lalaking yon sa bahay namin, lagi na itong pumupunta. At hindi naman si Lola ang madalas niyang kausap, kundi si Jewel na. At dahil doon, kung ano-ano nang naiisip ko. At yung naisip ko, hindi imposible. Lola, meron po akong tanong. Ay, dako. Ano na naman yung tanong mo? Tukol na naman ba kay James yan? Kung bakit ako pinatulad? Hindi naman po sa ganun, Lola. Ano kasi, napapansin niyo ba tuwing nandito yung boyfriend mo, si Joel palagi yung kinakausap niya? Ano ka ba naman, Luigi? Nag-uusap lang naman yung dalawang yun, ah. Hayaan mo na. Kahit naman mag-usap sila buong araw at buong magdamag, ako pa rin naman ang girlfriend ni James. Hindi po ba kayo nagsiselos? Oh, bakit naman ako magseselos? Kasi nga po, Lola, dalaga si Joel. At alam mo naman yung agwat ng edad nyo ni James, ah. Di ka po ba nag-iisip na baka mamaya ipagpalit ka niya kay Joel? Ay, dako, apo. Ako ba talaga ang tinatanong mong nagseselos? O baka kunwari lang na nagtatanong ka tungkol sa pagseselos, pero ikaw talaga nakakaramdam nun. Correct ka dyan, Lola. Siya talaga yan. Ako na naman. Malinaw-linaw ng punto ko eh. Pero iniiba nyo. Huwag nyo ako yung damay dyan. Dahil hindi nga sila tumigil sa pambubuyo sa akin ay umalis na lang ako. Sakto namang paglabas ko ay nakita ko sina Jewel at James na nag-uusap. At mukhang hindi maayos ang pagharap nila. Napansin kong tila muntik nang sakta ni James si Jewel. Napahinto lang siya at parang nagpipigil. Si Jewel naman, nakita kong parang ngumingiti pa habang inaasar yung lalaki. At dahil hindi ko naman nakita na lumalala ang pag-iiringan nila ay hinayaan ko na lang muna. Sakto namang dumating si Aling Gingging at nagtanong tungkol kay Lola. Luigi, iho, nandiyan ba lola mo? Opo. Nandun po sa loob ng bahay kasama po si Apple. Oh, at saka, bakit ka nga pala nandito? Wala ka bang pasok? Oh, pati si Jewel nandito rin. Wala po kami pasok ngayon eh. Araw po talaga ng pahinga namin. Ay, oo nga pala. May mga umakyat na naman kasi sa bundok. May bagong dayo na naman po? Oo, iho. At umakyat na sila. Nakita naman sila ni Kapitan pero hindi naman niya pinigilan. Alam niyo naman si Kapitan, di ba? Yung rason niya dyan, bakit pa sila pipigilan kung hindi naman nakikinig sa kanila? Yun na nga eh. Ang titigas talaga ng ulo ng mga taong yun. Ewan ko ba? Nga pala, didiretso na ako ha. May kailangan kasi ako sa lola mo eh. Gumala-gala muna nga ako noon hanggang sa makarating ako sa plaza. At usapan ngayon doon ang tungkol sa mga taong umakyat ng bundok. Pagsapit naman ng hapon, inaasahan ng mga taga-baryo na bababa rin sila. Pero hindi sila bumaba.
Kaya may mga nagtanong kay Kapitan kung susunduin na ba sa bundok ang mga taong yon. Ang sabi naman ni Kapitan, hindi raw niya yon obligasyon. Pinagsabihan na nga sila ng ilang beses pero hindi pa rin sila nakinig. At para sa akin, may punto naman siya. Bakit nga ba siya mamomroblema sa ibang taong matitigas ang ulo? Kinagabihan, umaalingaw-ngaw ang alulong ng mga aso sa paligid. Kasama na roon ang aso namin sa bahay. Kaya naman naalimpungatan ako nang umalulong siya. Malapit kasi siya sa mismong pintuan. At dahil doon, napabangon ako. Sakto namang pagbangon ko ay bumukas ang pinto sa mismong harap. At talagang nabungaran ko si Jewel na pumasok. Jewel, saan ka nang galing? Galing ako doon sa labas. May narinig kasi ako humihingi ng tulong eh. Humingi ng tulong? Oo, boses nga ni Apple yung narinig ko eh. Ano? Si Apple natutulog na sa kwarto niya eh. Yun na nga eh. Hindi ko muna tiningnan bago ako lumabas tapos may narinig akong parang angil na parang halimaw. Kaya ayun, tumakbo na lang ako pa uwi. Pero paano ko lumabas nga si Apple? Tiningnan mo na ba siya sa kwarto niya? Isaglit nga, sisilipin ko. Kaya hindi ko na nagawang magduda pa noon dahil napaisip ako sa sinabi niya. Tumayo ako mula sa sofa at tumungo ako sa kwarto ni Apple. Kinatok ko siya doon. Ilang beses yon bago siya nagising. At nang marinig ko ang boses niya mula sa loob ng kwarto, naging kampante ako dahil ibig sabihin hindi siya lumabas. Oh, gising siya eh. Nasa loob siya ng kwarto niya. Salamat naman. Akala ko talaga lumabas siya eh. Eh bakit ba? Ano ba kailangan mo? Gabi-gabi na ah. Akala niya nasa labas ka eh. Narinig daw niya yung boses mo. Ano? Eh nandito naman ako ha. Ba't naman ako lalabas ng ganitong oras? Nakakatakot kaya? Eh kasi nga, boses mo talaga yung narinig ko sa labas eh. Kaya ayun, lumabas ako kasi baka kailangan mo talaga ng tulong. Ayoko naman kasi magbingi-bingihan kung may naririnig ako humihingi ng tulong. Eh pero nandito nga ako, di ba? Tsaka mag-fact check ka nga muna bago ka magdesisyon. Kinatok mo muna sana ako. Eh kasi baka mamaya, kung ano-ano yung nagboboses na, ako dyan, tapos patibong lang pala yun, tapos madali ka. Oo nga naman, Jewel. Sa susunod kapag ganun ulit alam mo muna kung may kulang ba dito sa bahay. Tignan mo muna kung totoo ba yung narinig mo bago ka magdesisyon lumabas. Eh sa ganitong alulungan ng mga aso, swerte ka na naman na nakabalik ka dito sa bahay. Ay nako, lagi ka na lang swerte pero pasaway ka. Sige na nga, makatulog na nga. Hayaan na nga natin yung mga aso na yan. Eh sige na Joel, maghugas ka muna sa banyo ha. Maputik yung paa mo eh. Magpalit ka na rin ng damit. Oo nga pala. Pasensya na. Nagtatakbo kasi ako eh. Tapos nadapa ako ng ilang beses. Kita mo na? Tsaka sa susunod halimbawang may mapansin ka, gisingin mo ako. Nandito lang naman ako eh. Madali lang akong katukin. Oo nga naman. Pwede mong kalibitin yung kapatid ko kahit anong oras, promise. Aray ko! Aray ko naman! Eh, oo na. Mag-iisap na ako. Ang harsh mo naman sa akin. Maghuhugas na muna ako ng paa. Iwan ko na muna kayo. O siya, sige. Ako na yung magsasara ng pintuan. Bumalik nga si Apple sa kwarto at hinihimas ang likod ng ulo. Sumilip ako sa kusina at naroon si Jewel sa banyo. Tapos nahiga na kunwaring tulog. Maya-maya pa, narinig ko ang maingat niyang hakbang at pagsara ng pinto. Kinabukasan, maraming tao sa trabaho. May grupong bumaba mula sa bundok. Inatake raw sila ng malaking aswang, pero may nagligtas daw sa kanila. Hindi nila alam kung tao o aswang din. Pinagsisihan nilang hindi nakinig sa babala at humingi sila ng tawad. Ay, ang importante, nakabalik silang lahat. Ayos na rin yun. At sana natuto na sila. Yun nga lang kung may panibagong grupo na naman, sila na naman yung magpapasakit ng ulo natin dito sa pag-aalala. Kung sa bagay, yun lang naman yung ambag natin sa mga dayo Yung magpaalala. Ay nako,
Kung pumayag lang sana yung may-ari ng lupa na isara yung banda doon eh. Wala na sana tayong ganitong problema. Kagaya nga na sabi mo, Manong Bunjing. Ang ambag na lang natin mag-alala at maawa sa oras na may mangyaring masama. Kasi wala naman talaga tayong magagawa. Kasi naman yung mga yan, hindi nakikinig sa mga tao dito. Kahit tayo naman yung mas nakakaalam ng nangyayari sa paligid natin. Ay, oo nga pala. Nasaan na yung taga-Lacuna ng Badeg? Bumalik na naman ba siya doon sa barangay na pinagbabawal sa kanya? Ay, naku Kap. Napagod na kaming magsalita doon eh. Kaya hinayaan na lang namin. Nakakabalik naman eh. Ayun yung sabi ni boss. Ay, nako. Ibang klase talaga yung babaeng yon. Lagi na nakakaligtas sa oras ng trahedya. At nagagawa niya pang maglabas-pasok sa lugar ng mga aswang. Di kaya may lahing aswang yon? Aba, paano naman mangyayari yon, Kap? Kasama nga siya doon sa mga bumaba galing bundok eh. Siya nga po yung naiwan nilang kasama eh. Galing pong syudad yung mga yun, di ba? Oo nga pala Kap. Galing syudad yun eh. Kaya parang mahirap din pag-isipan ng ganun. At saka yung ginagawa niya naman, dahil hindi siya naniniwala sa mga kababalaghan na nangyayari. Kasi nga, hindi pa nangyayari sa kanya. Kahit ilang beses na niyang sinusubukan. At ang rason niya doon, wala naman daw siyang nakikitang halimaw eh. Pero naalala ko yung gabing lumabas siya. Ang sabi niya may narinig siyang tunog na parang halimaw. Pero sa mga sinabi ni Chang Marcy ngayon, parang hindi raw siya naniniwala sa mga ganon. Ang pangit lang isipin na kahit kagabi, siya mismo ang nakaranas. Tumuloy pa rin siya sa kabilang barangay. Nawala lang ang palaisipan kong yon nang may taong lumapit kay Kapitan at sinabing isa sa mga konsihal niya ang natagpo ang patay sa paanan ng bundok. Nakuha nito ang atensyon ng lahat ng tao sa lugar. Kaya naging usapan agad ang pagkamatay ng barangay official. Si Dodong daw, Kap! Yun daw yung patay sa bundok! Hindi ba pinsan mo yun? Imposible naman yan. Paano naman yung mamamatay? Yun ang tanong na lumabas sa bibig ni Kapitan bago siya umalis ng walang paalam sa amin. At mga bandang malapit ng magdilim, nakumpirma naming patay nga ang isa sa mga konsihal ng barangay. Pero kakaiba ang pagkamatay niya. Walang kulang sa katawan niya. Pero marami siyang sugat, lalo na banda sa leeg. Bakit ganoon? Parang hindi naman yata aswang yun nakapatay dun kay konsehal eh. Kasi kung aswang yun, hindi ba dapat wala siyang laman loob? Kaya nang nangyari sa mga naunang namatay sa bundok, di ba? Pero Apol, marami na bang namatay dito dati? Ay, naku, Iha. Alam mo yung mga taong dumadayo dito, umaakyat dyan sa bundok na yan. Bawat grupo noon, may nababawasan na isa. Tapos matatagpuan na lang na patay. Wala nang lamang loob. Wala nang puso at wala nang atay. Kaya nga ang sabi namin, napakaswerte mo kasi hindi yun nangyari sa'yo. Oo nga. Tapos pabalik-balik ka pa dun sa lugar ng aswang na yun. Pero, teka nga, hindi ko na itanong, ano ba meron doon? Hindi ka ba nila tinatakot, binabantaan o kaya sinasaktan? Hindi naman. Ang babait nga nila dun eh. Pero luma na kasi yung mga banig nila kaya ayun, nagpapasalamat sila na naglalako ako dun. At saka, nagkaroon pa nga ako ng mga kaibigan dun eh. Tuwang-tuwa nga sila kapag pumupunta ako dun. Sa totoo nga lang, nakikikain pa nga ako dun eh. Ano? Nakikain ka? Ba't ka naman kumain dun? Hindi mo ba alam na delikado yan? Kung ligtas ka at hindi ka nila sinasaktan, malaki yung posibilidad na gagawin ka nilang aswang. Jewel, Iha, mag-ingat ka. Baka mamaya magulat na lang kami. Isa na sa amin na kinagat mo. Pero Lola, wala naman po ako nararamdaman eh. Ibig sabihin po nun, wala naman yung gawin yung pagkain nila. Ay nako, tapos araw-araw silang bumibili ng banig doon. Hindi ba sila nauubusan ng pera? Araw-araw ka nang pumupunta doon ah. Ay nako Jewel, nakakapagod ka ng pagsabihan eh. Pasensya na kayo Pero malapit naman ako umalis dito eh. Naisip ko nga, doon na lang ako. Ano? Aalis ka dito pero doon ka titira? Lilipat ka doon? Hala siya, ayaw mo na ba sa amin? Apol, hindi naman sa ayaw. Pero kasi, gaya nito, paulit-ulit yun ang sinasabi sa akin na wag akong pupunta doon, di ba? Pero ginagawa ko pa rin.
Ako lang naman yung nakakaintindi ng sarili kong ginagawa. Tsaka ayoko naman na napepesti ko kayo dito dahil hindi ako nakikinig. Talagang pinglalaban mo talaga sila? Joel, ano ba talaga nagawa sa'yo ng mga nilalang na yon? Buti sana kung babalik ka sa inyo ipapayagan ka namin. Pero hindi aalis ka dito tapos lilipat ka doon? Bah, kakaiba naman yun. Teka lang naman, Luigi. Siguro kailangan din natin siyang intindihin. Malinaw naman, Lola Ayaw niya na dito sa atin kaya doon siya lilipat. Baka nga gaya nga na sabi niya, meron talagang nakakaintindi sa kanya doon. Pero sana naisip niya ang kabaitan ng mga nilalang na yon, peke. Alas 7 ng gabi yon at naghahaponan kami. Dahil sa sinabi niya ay umakyat yung inis ko sa ulo ko. Dama ko rin ang sama ng loob dahil pakiramdam ko para kaming ginamit pansamantala. Lumabas na lang ako noon para magpahangin at nagsigarilyo na rin para mahimasmasan. At habang nagsisigarilyo ako, napansin ko ang ilaw ng flashlight na paparating. Parang mga barangay official ang kasama at nakita ko rin si Kapitan. Luigi, pwede ba namin kayo makausap? Lalo na yung alaga niyo dyan. Bakit po, Kapitan? Nakapagtataka lang Siya kasi yung malayang nakakalabas-pasok sa lugar na yon. Nakakapasok siya at nakakalabas ng hindi man lang nasasaktan. Paano kung kalahi niya pala yung mga nilalang na nandoon? Ano? Paano naman pong kalahi? Galing po siya itong babaeng to Malay natin. Ano bang alam natin sa kanya, di ba? Kahit matagal mo na siya nakasama, hindi mo pa rin siya lubusang kilala, Luigi. Ang alam lang natin sa kanya, kasama siya ng grupo na yon. Nawala siya. Naiwan siya tapos nakabalik dito sa baba. Pagkatapos, nakakapasok siya sa lugar ng mga aswang tapos nakakalabas ulit ng buhay. Hindi ka ba nagtataka kung bakit lagi na lang siya nakakaligtas? May punto naman si Kapitan. Maging ako napapaisip na rin. Pero ayaw ko namang isipin yon. Naalala ko rin nung gabing lumabas siya nang sabihin niyang narinig niya si Apple. Maraming bagay na pwede kong sabihing tama si Kapitan. Pero may parte sa akin na ayaw talagang maniwala. Dahil ang tingin ko kay Jewel, mabuting babae siya. Sakto namang lumabas si Lola at narinig niya ang usapan namin ni Kapitan. At ipinagtanggol niya rin si Jewel. Maging si Apple pinagtanggol din si Jewel. At dahil doon sumuko si Kapitan at umalis na lang. Abay, si Joel pa talaga yung pinagbibintangan nila. Napaka-inosente niyan. Nandiyan na nga yung paliwanag kung bakit siya nakaligtas Ayaw pa rin nila maniwala. Kung pinaghihinalaan siya ngayon, kasalanan naman niya yun Ilang beses na siya pinagsasabihan na huwag pumunta sa lugar na yun pero hindi siya nakikinig. Tapos may plano pa siyang lumipat doon. Kapag ginawa niya yun, mas lalo siya mapagbibintangan. Ay, nako. Ang mabuti pa'y pumasok na tayo sa loob at magpahinga na tayo. At ikaw, Luigi, konti lang yung kinain mo. Kumain ka pa doon. Itago niyo na po yan, Lola. Wala na po akong gana Habang ganun ang asal ko ay hindi naman umiimik si Jewel. Parang nakonsensya rin ako sa ipinapakita kong ugali. Alam ko kasing nahihiya na siya sa lagay na yon, kaya hindi na lang siya nagsasalita. Kinabukasan, maaga akong nagising at nagsaing. Maaga rin siyang nagising pero halos wala kaming imikan. Kahit nga nang pupunta kami sa trabaho, hindi ko talaga siya kinakausap. Tila hindi naman siya nakatiis kaya pagsapit ng tanghali, noong oras ng pagkain, kinausap niya rin ako. Luigi, galit ka ba sa akin? Ba't mo naman naisip yan? Pasensya ka na. Naging sakit pa kasi ako ng ulo mo Hindi na pala ako lilipat. Halata namang ayaw mo Gawin mo lang yung gusto mo, Joel. Hindi yun nakadepende pa sa akin yung desisyon mo. Pero kasi mas gusto kong sundin yung desisyon mo Di ba para sa akin naman yan? Bakit ngayon ka lang susunod kasi? Iba dati ko pa sinasabi yun sa'yo? Sorry na nga. Hindi na ako pupunta doon sa kabilang baryo na yon. Sus, lagi ka naman ligtas dun Doon ka na. Siyempre mas gusto ko pa rin sa inyo, no? Lalo na kapag nakikita kong nagtatampo ka,
mas gusto ko lalo doon. Ako? Magtatampo? Ba't naman ako magtatampo? Ewan ko, bakit nga ba mukhang nagtatampo ka? Ewan ko sa'yo. Diyan ka na nga. Talagang nanatili nga siya sa bahay. Hindi na siya pumunta sa kabilang barangay para maglako ng banig. At 3 araw naman ang lumipas. May mga grupo na naman na umakyat sa bundok. Pagsapit nga ng gabi, wala ni isa sa kanila ang nakabalik. Pero malakas ang alulong ng mga aso noon. Tapos sa kalagitnaan ng gabi, habang umaalulong ang mga aso, narinig ko ang paglangit-ngit ng mismong pintuan. Iniangat ko ang ulo ko at tiningnan kung kaninong figura ang lumabas. Hindi ako magkakamali. Kilalang kilala ko siya. Lumabas si Jewel sa bahay. Oh, saan na naman papunta yung babaeng yun? Meron na naman ba siyang narinig? Uy, brother, ang creepy na tunog ng mga aso. Hindi ako makatulog. Ikaw ba? Shh, kamaingay. Lumabas si Joel eh. Ano? Lumabas si Joel? Anong gagawin niya sa labas? Hindi ko alam eh. Pero alam kong delikado sa labas. Oh, bakit ka bumubulog dyan? Ba't hindi mo tawagin? Hindi ko siya tatawagin. Gusto kong malaman kung anong ginagawa niya sa labas. Dahan-dahan nga akong bumangon nun. Sumunod naman si Apple sa akin. At paglabas ko, wala akong makita dahil sobrang dilim. Ang ginawa ko, sinanay ko muna ang mga mata ko sa dilim. Hanggang sa nakaaninag ako at nakita ko nga ang figura ni Jewel na naglalakad palayo. Pero biglang binuksan ni Apple ang flashlight. Stoy, anong ginagawa mo? Yan dilim kaya. Nakakakita ka ba? Kung gusto mong madapa, ikaw na lang. Ako hindi, no? Malalaman sinusundan natin siya eh. Ano ka ba? Patayin mo nga yan. Kumapit ka na lang sa akin para hindi ka madapa. Ay, ayun, ang sweet naman pala ng brother ko. Aray, ano ba? Ang dami mo kasing alam eh. Halika na nga. Naglakad nga kami noon na nakapatay ang flashlight na dala niya. Kaya ko pang aninagin ang paligid sa dilim, pero dahan-dahan lang din ang lakad namin. Nakikita namin ang figura sa malayo, pero hindi namin masyadong nakikita ang inaapakan namin. Patuloy lang kaming sumunod kay Jewel, hanggang sa nakarinig kami ng sigawan ng mga tao. At ang mga taong yon, galing pala sa bundok. Sila yung pinagsasabihan naming hindi nakinig. Tapos may humahabol sa kanila. Yung tunog ay parang may nag-aaway. Tumigil kami ni Apple at nagtago kami sa gilid. At si Jewel naman, sinalubong ang mga tao. Dito yung daan! Bilisan nyo! Bilisan nyo na bago pa kayo maabutan! Hala, sila yung mga tao umakyat sa bundok, di ba? Sila yan. Tama ka. Merong umahabol sa kanila. Hoy! Kayo! Bumalik kayo dito! Bilisan nyo! Huwag na kayong lumingon! Diretso lang! Ang lakas ng loob mo umarang pa! Hindi mo ba nakikita yung sarili mo? Kayang-kaya kita tirisan! Alam mo kung ano nagpapahina sa'yo? Yung pagiging maliit ng tingin mo sa akin. Hindi ka pa ba nadadala kahit ilang beses na kitang naisahan? Naku, aswang yakaharap ni Joel. Hindi ba siya natatakot dyan? Hindi ko alam. Mukhang may sikreto talagang tinatago tong babaeng to. Oo, at ilang beses mo na ako naisahan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na kita bubuhayan! Hoy, aswang! Tatalunin mo muna ako bago magawa mo yan sa kanya! Joel, sige na! Alalayan mo yung mga tao! Ang boses ng lalaking naririnig ko ay boses ng boyfriend ni Lola. Tila hindi lang si Jewel ang may tinatagong sikreto, kundi pati ang lalaking yon. Pero hindi ko nakitang gumagawa sila ng masama dahil malinaw sa akin na pinagtatanggol nila ang mga tao. Ang nakakapangamba lang talaga sa panahong yon, hindi ko alam na meron pala silang kayang gawin. At natatakot ako na baka masaktan sila ng aswang. Lalo na't nasa harap nila ang isang malaking nilalang na maputi ang buhok. Kitang-kita ko ang malaking figura nito sa liwanag ng buwan. At yung lalaki naman, tila handang-handang lumaban. May hawak siyang sandata na parang latigo at hinahampas-hampas niya pa ito sa lupa na mas lalong nagpapagalit sa aswang. Pwes, dalawa kayo yung papatay ko!
Pag-iiganting yung pisa ko, pinatay nyo! Pisa mo? Yung aswang na pinatay ng kuya ko, pisa mo yon? Apple, narinig mo? Kuya niya daw yung kasama niya. Oo, pero di ba boyfriend dyan ni Lola? Kung isa sa pinsan mo yung aswang na pinatay namin, ibig sabihin, ikaw yung kapitan ng barangay! Isang isda na naman ang nauli sa sarili niyang bibig! Yun lang naman talaga ang pakay namin kung bakit nagtangkang pumasok sa barangay na to. Gusto namin malaman kung sino talaga yung aswang na pumapatay. Dahil sa lugar namin, walang aswang doon. Alam mo yun, di ba? Ikaw yung aswang sa barangay dito. Walang aswang sa barangay namin! At kung ikaw nga si kapitan, hindi na ako magtataka kung bakit ako yung pinagbibintangan mong kasabwat ng kabilang baryo. Dahil totoo yan, kasabwat ako ng kabilang baryo. Pero hindi talaga sila mga aswang. Mga makukulam at antingero, oo. At maganda talaga itong pagkakataon to dahil nagkaharap na tayo. Nako, brother, tama ba itong ginagawa natin? Nakakatakot to. Mukhang mag-aaway sila. Kailangan na natin umalis dito. Pero paano si Jewel? Nakita mo naman ang tapang-tapang ng babae niya, no? Tignan mo! Habang nag-uusap nga kami ay biglang umatake ang aswang sa dalawang taong kaharap niya. At dahil doon, napasigaw si Apple. Kaya naman nabuking na nandun kami. Natigilan silang tatlo at napatingin sa kinaroroonan namin. Luigi! Apple! Ano ginagawa niyo dyan? Kahit makatakas yung mga yan, meron naman palang papalat! Subukan mo lang talaga saktan sila! Lagot tayo! Nakita tayo! Halika na! Umalis na lang tayo! Takbo lang! Hinila ko nga si Apple paalis sa lugar na yon at humabol sa amin ang aswang. Habang hinahabol kami ng aswang, sumunod naman sina Jewel at James para pigilan ito. At ang masakla pa doon, dadapa si Apple. Dire-diretso sana ako pero huminto ako para balikan siya. Apple! Ano ba? Ano ba? Bilisan mo! Aray ko! Sakit! Apple! Apple, bumangon ka! Bilisan mo! Halika dito! Halika dito! Lubayan mo siya! Muntik nang madampot si Apple noon. Buti na lang mabilis tumalon si James at hinampas ng buntot pagi ang aswang. Hinila ko agad si Apple patayo habang pinatakas kami ni Jewel. Naiwan siya para tulungan ang kuya niyang patayin ang aswang. At pagkalayo namin, dumiretso kami pa uwi. Gising na si Lola kaya sinabi namin ang totoo. Nagdesisyon siyang magtawag ng tulong pero hindi sa barangay hall dahil may mga kagaya raw si Kapitan doon. Lola, alam niyo po yun? Oo naman, alam namin. Alam ko. Alam ni James at alam din ni Jewel. Ano po? Magkasabot po kayo? Huwag na tayo magsayang ng panahon. Ipunin na natin ang mga taong handang lumaban para mapatay yung pinuno ng mga aswang na yon. At ngayong alam nyo nang si Kapitan yon, siya ang susugurin natin. Hindi na sinagot ni Lola ang mga tanong namin. Naintindihan ko rin dahil alanganin na talaga ang oras. Sinunod namin siya at nanghingi ng tulong sa barangay, pero hindi sa mga opisyal. May mga tao rin palang handang lumaban. Mga taong matagal nang naghihintay ng ganitong pagkakataon. At ang balikan namin ang lugar. Nadat na naming nakikipaglaban pa rin ang tatlo. Kaya dire-diretso ang mga tao sa pagsugod sa malaking halimaw na yon. Mahal kayo! Mga Titan! Ikaw ang title sa barangay na to, Kapitan! Ikaw pala ang pesting hayop dito! Namuno ka pa talaga sa barangay tapos pagbibintangan mo yung mga tao sa kabilang barangay! Pinaliktad mo sila para makuha ang tiwala ng mga tao! Kaya sa ating lahat, malinaw na ikaw yung traitor dito! Mga kabaryo! Patayin na Kapitan! Tara mga kabaryo! Patayin natin si Kapitan! Ah! Dahil nga sa sigawan namin ay sabay-sabay kaming sumugod sa malaking aswang. Sinalubong niya kami pero naroon sina James at Jewel para protektahan kami. May nagpaputok ng barel at tinagtad siya ng bala. Pero ang lakas pa rin talaga niya. Naghahagi siya ng tao kung saan-saan at pati ako nahawi at tumilapon.
Hanggang kinasa ni Lolo bunjing at barel at pinaputok yon. Tinamaan siya sa dibdib, napaluhod at umusok ang sugat. Ayun ka! Ano to nilagay mo sa bala? Ba't parang ang init? Yung bagay na yan, pinulbos na asin na may halong luya. Uubusin niya na yung lakas mo. At mawawalan na sa isa yung laki mo sa oras na hindi mo kaya lumaban. Hindi ako pwede matalo! Hindi pwede to! Muling sumugod ang aswang noon. At sa pagkakataong yon, umatake na rin pati si Jewel. Pero bago niya ginawa yun ay binigyan muna niya ako ng armas. Isang punya lang inabot niya sa akin at sinabi niyang mapapatay ang aswang kapag natusok ko yun sa tiyan niya. Pero hindi ako kasing galing nila. Hindi ako mabilis kumilos at hindi ko kayang lumaban sa ganong paraan. Kaya naman sumabay lang muna ako sa mga tao hanggang sa ma-corner namin siya kasama si James. Wala ka na magagawa ngayon. Handang-handa ka na patayin ng mga nasasakupan mo. Joel, sabuyan mo na siya ng bagay na hindi niya kayang indayin. Sige kuya! Nakikita mo ba to, aswang? Sa oras na tumama to sa'yo, mas matindi pa sa asin ang epekto nito! Hindi mo kakayanin ang amoy nito! Hindi mo kakayanin ang init nito! Ano to? Nasusunog yung balat ko! Mga hayop kayo! Masyado mong minamaliit kami mga tao. Kaya ito, patutunayan namin sa iyo kung gaano kami kalupit. Luigi, aatake ako! Yung binigay ko sa iyong punyal, isaksak mo yun sa tiyan niya! Oo, gagawin ko yan. Apple, dito ka lang ha. Babalikan kita. Mag-ingat ka, Luigi. Mag-ingat ka. Yung kuko niya masyado malikot. Baka masugatan ka dyan. Mahirap yan, Luigi. Oo, kaya ko to. Huwag ka mag-alala. Nang sumugod nga si Jewel ay mabilis ako sumunod. Tinusok niya ang hawak niyang mahabang itak sa dibdib ng aswang. At dahil doon nang hina ito, ako naman, hindi na nagdalawang isip. Sumugod ako at sinaksak ko sa tiyan ng aswang na yon. Umangil ito ng malakas dahil sa sobrang sakit na naramdaman niya. Bigla namang may bumaong matutulis na kuko sa likod ko. Pero hindi yung tumuloy ng sobra dahil may nakasalo yata sa kamay niya. Hayop ka talagang kapitan ka! Etong sa'yo! Habang iniinda ko ang hapdi ng kuko sa likod ko ay biglang sinipa ni Jewel ang punyal na binaon ko sa tiyan ng aswang. Lalo itong dumaeng sa sobrang sakit. At pagkatapos noon, sunod-sunod na ang pagsaksak ng mga tao sa kanya. Ang sigaw pa nga ng karamihan ng manghina siya ay sunugin siya. At dahil napuruhan siya, hindi nagtagal ay lumupaypay siya. Gusto pa sana niyang magsalita pero hindi na niya nagawa dahil nasakal agad siya ni James. Hanggang sa tuluyan na nga lang siyang nalagutan ng hininga. Buti! Ang hapdi na likod ko! Ang sakit! Kumalma ka. Gagamutin namin yan. Meron akong dala. Yung hapdi niya, sobrang sakit. Parang hindi ko kakayanin. Joel, dalhin mo muna sa pauwi. Dahil nga sa utos ni James ay mabilis na kinuha ni Jewel ang braso ko at inilagay sa balikat niya. Tinulungan niya ako makatayo at umalalay naman si Lolo. Nang makalayo na nga kami sa aswang ay lumapit naman sa amin si Apple. Sa pagkakataong yon, umiiyak na siya sa takot. Pagdating naman namin sa bahay ay agad na sumalubong si Lola. Tapos may inabot si Jewel sa kanya na gagamitin para gamutin ang sugat ko. Pasensya na kayo, Apple, Luigi. Pero sana hindi nyo na lang ako sinundan eh. Hindi mo naman siya masisisi. Sobrang nag-aalala kaya yan sa'yo. Kailangan kanya sundan dahil lumabas ka ng alanganin sa gabi. Pasensya na talaga kayo ah. Pero maya-maya, mawawala rin yung sakit niya, Luigi. Sa ngayon, kailangan mo munang tiisin kasi sugat na sugat pa yan eh. Maraming salamat, Joel. Sobrang hapdi talaga eh. Hindi ko talaga alam kung kaya ko to. Nang matapos naman akong gamutin, hindi nagtagal mula sa pintuang kinaroroonan ko. Natatanaw ko sa bandang dulo ang pagliyab ng apoy. Sa madaling salita, nung gabing yon ay sinunog na ang katawang aswang ng kapitan.
Hindi ko man nakita ng aktual na si Kapitan yon. Malinaw sa akin at alam kong siya talaga yon. Nabigyan ng hustisya ang katotohanan tungkol sa kabilang baryo. At gaya nga ng sinabi ni Jewel, ang mga nakatira doon, mga antingero at mangkukulam pala. Pero hindi talaga sila aswang. Dahil ang tunay na aswang ay nakatira sa mismong baryo namin. At yun nga ang kapitan at ang kanyang mga konsihal. Kinabukasan noon, kahit isang barangay official ay wala kaming nadatnan sa barangay. Umalis agad sila, siguro matapos nilang malaman ang nangyari sa kanilang pinuno. Oh, nakita niyo yon? Umalis na yung mga alagad ni Kapitan. Naghahari-harian lang pala siya dito sa lugar natin eh. Pero hindi naman pala siya karapat-dapat bilang Kapitan. Ay, naku, salamat. Mabuti na lang talaga nalaman din natin sa wakas ang totoo. Aba, umubra rin pala yung plano nyo ni James, ano? Syempre naman. Kaya nga proud na proud talaga ako dyan sa boyfriend kong yan eh. Lola, alam mo bang si Joel tsaka James magkapatid? Oo naman na po, alam ko yun. Ang totoo nga yan eh. Hindi talaga nakabalik yung babaeng kasama ng grupong yun. Nung nakita siya ni na Jewel sa gubat, patay na siya. Kaya yung bag na dala niya, si Jewel na lang ang nagsuot. At nangako si Jewel sa bangkay na yun na siya ang magbibigay ng hostesya sa pagkamatay nito. Hindi po si Joel yung babaeng nawawala. Hindi, apo. Si Jewel ay nanggaling lang talaga sa kabilang barangay. At magkapatid sila ni James. At ang sabi ni James kupkupin ko raw si Jewel dito sa bahay natin. At hayaan siyang magpanggap bilang yung babaeng nawawala sa grupo. Pasensya na kayo sa pagsisinungaling namin Pero kailangan kasi talaga namin gumawa ng paraan para matigil na yung patayan sa lugar na to. At saka para makuha na rin namin yung pangarap namin na makihalubilo sa inyo. Hindi kasi namin yung magawa noon dahil baka masaktan lang kami. Pero ngayong nalinis na yung pangalan ng lugar namin, sana naman magkasundo na tayong lahat. Nagulat nga ako sa talento mo Ganun ka pala lumaban, no? Saan mo naman natutunan yan? Doon din sa lugar namin. Ginagawa na kasi namin yan no bata pa kami. Nag-iensayo kami para pagdating ng araw, sa oras ng bakbakan, kaya kanina, kaya naming ipagtanggol yung mga sarili namin. Dahil nabigyan ng linaw ang lahat at natapos na rin ang problema sa barangay. Ang purok noon na sinasabing kabilang baryo ay naging iisa na sa baryo namin. Wala kasing pinuno sa lugar na yon. At sa ngayon po, Miss Clar, wala nang aswang na nanggugulo sa lugar. Kasalukuyan na rin akong may asawa at mga anak. Siyempre ang kanilang ina ay walang iba kundi si Jewel. Yun ang ibig kong sabihin kung bakit umiiwas ako sa konfrontasyon. Dahil natatakot akong mahalata niya ang pagkagusto ko sa kanya ng lihim. Pero kalauna nagawa ko ring umamin. At nagbunga naman ang ginawa ko yon. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Miss Clar at Sir Jay. Naway nakapulot po kayo ng aral dito sa aking kwento. Maraming salamat po. At ako po muli ito, si Luigi, lubos na gumagalang. Nice. Grabe si Kapitan pala yung aswang. What a nice story. Grabe, sobrang ganda, no? Kaya pala niya hindi pinipigilan yung mga tao Dahil Siya doon, pala yung panalo na naman tayo, guys. Winner na naman tayo mga kayanggaw. And bago natin na tapusin yung video natin, sasagutin pala namin yung tanong kung natatakot ba kami sa mga naikukwento namin minsan. Sa totoo niyan, Kayanggaw. Ito true story. Ito true story. May mga times na minsan, halimbawa, pauwi kami gabi, meron kami makakasalubong na sa eskinita, doon kasi eskinita yung papasok sa amin sa bahay. Meron kami makikita minsan na asong nakatayo. Parang ganon. Hindi pala nakatayo, guys. Aso lang, Aso lang na aso. nakatayo. Nakatambay sa gitna. Siyempre, mapapaisip ka, aso. Mapapaisip. Aswang yata to. Parang ganon. May mga ganong effect minsan. Tapos yung mga pamahiin na kami. Oo. And ayun, pero sa awa naman ni
ni Lord, wala pa naman kami talagang na-encounter na Actual na aswang. actual na mga aswang. Pero ayun yung kwento namin. Anyways guys, ano masasabi niyo sa kwento natin ngayon? Solid ba? Panalo? Oh, tsaka yung mga hindi pa naka-follow ha, sa Facebook natin, follow kayo sa Facebook natin, Miss Claire Horror Stories. And yung hindi pa nakasubscribe dito sa YouTube channel natin, subscribe din Kasi kayo. 25% nung... Dati 25 to dati 30. 30 eh. Ngayon, 28% na lang yung Wow. hindi nakasubscribe. Wow! Kaya please subscribe naman kayo para pagbukas nyo ng YouTube nyo, kami agad yung unang lalabas sa mga feed nyo. So, Paano ayun. ba yan? Next time ulit. Next time, see you! Ano ba naman to? Ano? Ano magagawa mo? Ganito to talaga. Ang hirap na ganito talaga ako. Ayos lang yan. Mahal kita. Kilala kong kaliskis mo, oy.